Hi guys, this is Mark from EV Channel PH, and today we're taking a closer look of one of the most affordable and exciting electric vehicle in the Philippine market, the BYD Seagull. So, kung plano mo nang mag-switch to electric at ang budget mo ay under 1 million, well, pwede mo maging option itong electric vehicle na ito. Tara, pag-usapan na natin itong BYD Seagull. Well, the first thing you notice about this electric vehicle, yung design niya, hindi siya mukhang budget car or cheap. Instead, very futuristic at sporty yung kanyang vibe, diba? Sa harap pa lang, makikita mo dito yung sleek LED headlight na sporty and aggressive yung look. Meron siyang BYD buds dito. Then, ayan yung bumper niya na meron siyang large black accent na look wider kapag nandito sa harap. So, dito naman tayo sa side. Mapapansin mo talaga sa BYD Seagull, as you can see, compact electric car siya. So, dito mapapansin mo, meron siyang art cladding, then cladding din dito na medyo nakapasok siya. So, naka-alloy wheels na tayo. So, body colored yung kanyang side mirror. And, of course, naka-hidden door handle siya. Diba? So, sa likod tayo. Dito sa likod, isa sa mga highlights dito, ito kanyang full width LED tail lights na napakaganda. May mga diamond design pa rito. Then, meron tayong dolphin antenna, spoiler, and of course, high-mounted brake light. BYD emblem. Yan, EV lettering dahil nga full EV ito. BYD Seagull lettering at camera dito sa baba. So, again, buksan natin dito sa trunk niya. Oh! Spacious naman dito dahil nga malalim. Kung small family lang kayo, pwede na yung mga gamit natin dito kapag nagbabakasyon. So, meron tayong portable charger dito at yung ginagamit natin para sa kanyang V2L function. And of course, ano ba to? Ito naman yung mga emergency kit. Andito yung signage, inflator, vest, etc. So again, kung kulang pa sa space at gusto mong gamitin as a cargo, itong buong likod, pwede mong i-pull down itong kanyang second row backrest. Yan. Malaki na yung space niya kay EV. So magagamit mo na yan para sa mga cargo or sa mga delivery. Pwede rin naman to. Kahit na maliit to, spacious naman ito kung gusto mong gawing pang delivery. Pagpasok mo pa lang dito, mapapansin mo na minimalist yet premium cabin. Yung dashboard niya as a, clean layout, then di siya masyadong makalat. But everything looks modern. Center of attention dito sa loob ng cabin, yung kanyang rotating 10.1 inches na infotainment screen or touch screen. Yan, pwede siyang landscape and also portrait. Isa yan sa mga signature features ng BYD. You also get a fully digital cluster panel na makikita mo dito yung range, battery percentage, speed, and also yung driving information. The seats are comfortable. Okay? Good yung kanyang cushioning and also meron siyang side support na katulad nito. Soft touch material are also present in several areas. Kagaya nito, dito sa may side. Dito sa center console, yan, kita nyo naman. So dito, makikita mo dito, hindi buttons yung ating mga
controls para sa aircon. Nandito rin makikita natin yung gear shifter natin, kung drive and reverse. Yung part mode dyan nandito. So, pagbaba mo, may aircon vent. Then, maganda rin naman yung aircon vent. Then, may lagayan tayo ng cellphone dito. Meron tayong 2 cup holder, isang mababaw at isang malalim. Then, sa ilalim naman nito, makikita natin dito, meron tayong lagayan ng mga bags or small bags natin. May mga charging outlet tayo dito, Type C and Type A. So, meron tayong 12 volt, 120 watts na cigarette type na outlet. Para sa kotse na under 1 million, the Seagull, yan, meron siyang mga plenty of features na wala din sa iba. Of course, dito sa ating infotainment screen, ayan, nandito yung aircon controls and also meron din pala dito. So may Android Auto siya, Apple CarPlay, Bluetooth connectivity. Then meron tayong reverse camera. Nandito yung electronic parking brake natin. So again, push start button dahil naka-keyless entry na tayo. So meron din silang BYD app and also yung kanilang NFC card. So pwede mong itap doon sa ating side mirror para mabuksan ito. Dito sa manibela natin, of course, naka-leather wrap. Okay, meron na tayong cruise control dito, media playback, voice commanded. And also, ayan, may tilt adjustment siya. So, depende sa height. So, ako dito sa taas. Kunyari mataas. Anyway. At isa pa palang magandang features nito. Meron siyang over-the-air software update na yun na may pinaka nauuso na ngayon. Na kahit nasa bahay ka, pwedeng mag-update yung kotse mo. So, dito sa side, controls para sa ating mga windows and also controls sa ating side mirror. So, dito, meron tayong vanity mirror dito sa ating visor. May lamp and also dyan sa kabila, meron din dito. So, ano bang meron dito sa likod? Okay, ito yung sitting position ko. May maluwag siyang legroom. Diba? Nakakalaro. Tapos wala siyang panel dito. Then sa headroom naman, ayan, hindi naman ako nauunto. 5'6" ako, kaini. Then meron tayong soft materials dito para sa armrest natin. Dito sa may pinto, may hawakan, may hook tayo dito sa bitan. Then maganda rin naman yung cushioning niya dito sa likod. So, komportable. So, meron tayong dalawang headrest, back pocket, and also, meron tayong lagayan doon. The BYD Seagull is powered by a permanent magnet synchronous electric motor producing 55 kilowatt or equivalent of 75 horsepower with a 135 Newton meter instant torque. The official top speed of this electric vehicle, 130 kilometers per hour. The BYD Seagull uses a blade battery with a capacity of 30.08 kilowatt hour. Anyway, according to BYD, 300 kilometers yung kaya niyang takbuhin. So, in my real world experience dito sa paggamit ko ng Seagull, umabot ako ng 220 kilometers. Again, depende yan sa road condition, sa driving habit na ginawa ko, and of course, yung weather. Ang laking epekto nun kasi pag mainit talaga yung panahon, talagang kukonsumo ka ng kuryente. So, again, kung siguro nakatinted to, baka mapataas ko pa. Anyway, yan yung aking driving experience. So, para naman sa charging port niya, meron tayong AC 7 kilowatt. Yan, 4 to 5 hours, puno na yung EV mo. Then, meron tayong DC fast charging. So, hindi mo kailangan mag-antay ng napakatagal para lang mag-charge up. And B2L ready na nga pala ito or vehicle to load
na kaya mong mag-power up ng mga appliances or gawing power bank mismo kung brown out sa lugar nyo. The BYD Seagull is perfect for first-time EV buyers, daily commuters, young professional, small families, student, city drivers, anyone looking to reduce fuel and maintenance costs. You want an upgrade na truly one-of-one? Go for one-off wheels. A custom design, perfect fitment, and a looks na siguradong kakaiba ka sa lahat. If you want to stand out, go one-off. Now, let's talk about the important parts. Alam ko yung iba dyan na spot yun na yung presyo nito. But again, the BYD Seagull is priced at 968,000 pesos. So, may advanced technology ka na, naka-blade battery, may mga features na wala sa iba na meron ito. Then, excellent din yung mga safety features nito. And, looks, di ba? Sporty. So, hindi siya mukhang cheap. Di ba? Anyway, kung balak mo nang mag-switch to electric vehicle, definitely, pwede mong i-consider itong BYD Seagull. So, this is Mart from EV Channel PH. Stay charged. Drive this electric.